Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ako si Binibining Monica Galo, ang iyong guro at ang iyong makakasama sa pagtuklas ng bagong kaalaman tungkol sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayon? Nakakatuwa naman. At kung handa na, ay simulan na natin. Ngunit bago tayo magpunta sa ating aralin, ay ano muna ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan? Tama, ang ating tinalakay ay tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na kung saan ito ay nagsasaad ng maikling salaysay ng kaganapan at sa tungkol sa pangyayari. Ano nga ba ang mga halimbawa ng maikling kwento? Tama, Jessica. Ang mga halimbawa ng mga maikling kwento ay ang kwento sa pamilya, kwento sa pag-ibig, at kwento sa kalikasan. Naintindihan ba? Ngayon ay magkakaroon tayo sa ating unang gawain. Hahanapin ninyo ang salitang kasabihan, bugtong, palaisipan, sawikain, at salawikain na nakapaloob sa kahon. Napakamahusay at madali niyong nakita ang mga salita sa loob ng kahon. Ngayon ay mayroon akong ipapakitang larawan at hulaan ninyo kung anong kaisipan ang isinasaad sa bawat larawan. Una ay ang nagmumurang kamatis. Ito ay ang ibig sabihin ay ano, Marco? Tama, magandang dalaga. Sunod ay ang bungang tulog. Tama, Dalton. Ito ay isang panaginip. Sunod naman ay may pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Tama, Dayan. Ito ay isang salawikain. At ang panghuli ay dalawang kaibigan mahilig magpunahan. Ano ito, Dayan? Tama, ito ay isang bugtong. Sa nakita ninyong larawan, ano ang ipinapahiwatig ng bawat larawan? Tama, Jessica. Ito ay ang mahalagang kaisipan ng matatalinghagang salita. Ano naman ang natutunan ninyo sa ipinakitang larawan? Tama, Ashley. Ito ay tungkol sa mga kasabihan at matatalinghagang kaisipan. Naman ay tatalakayin natin sa kung ano ang karunungang bayan at mga uri nito na kung saan dito na mababanggit ang kasabihan, palaisipan, bugtong, sawikain, at salawikain. Ano nga ba ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan ay mga karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng kaisipan at paniniwala na sumasalamin sa iba't ibang karanasan ng mga tao na nasa isang kultura. Ginagamitan ito ng malalalim at matatalinghagang salita upang mapamalas ang kaisipan. At ngayon ay lumako tayo sa mga uri ng karunungang bayan. Ano nga ba ang mga uri? Una ay ang salawikain. Ang salawikain ay isang maikli ngunit makabuluhang pahayag ng karaniwang may tulaing katanungan. Narito ang ilang halimbawa sa kung ano ang salawikain. Mark, maaari mo ba itong basahin? Tama, ito ay ang mga halimbawa na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ito ang mga halimbawa ng salawikain. At ang pangalawa naman ay ang sawikain. Nga ba ang sawikain? Ito ay ang kasay ng patay-hutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Narito ang mga halimbawa ng mga sawikain. Una, ito ay ang kalipas ng buhay na kung saan ito ay ang asawa. Pangalawa, ito ay ang ilaw ng tahanan na kung saan ito ay isang ina. Pangatlo, ito ay ang busilak ang puso na kung saan ito ay malinis na kalooban. At ang sunod naman ay ang bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Ito ay ang pahulaan sa pamamagitan ng paglalarag
larawan. Ang bugtong ay isang panitikang Pilipino na may pahulaan ng isang sagot at sa pamamagitan ng paghambing ng bagay o ideya. Ano nga ba ang mga halimbawa ng bugtong? Ang isang halimbawa ng bugtong ay nandito na si Kaka, bumubuka-bukaka. Ang huli ay ang palaisipan. Ano nga ba ang palaisipan? Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa kaisipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin. Narito ang isang halimbawa ng palaisipan. May isang bola sa mesa, tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola nang hindi naman nagalaw ang sombrero? Lamang nagtatapos ang ating talakayan. Ngayon ay tatanungin ko kayo, batay sa inyong nagpagkaunawa, ano ang karunungang bayan? Sino ang maaaring sumagot? Sige, Maria, batay sa iyong pagkaunawa, ano ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan ay upang maipahayag ang kaisipan ng kultura na kinabibilangan ng mga bawat tao. Tama ang iyong isinagot, Maria. Ngayon naman, ano ang mga uri ng karunungang bayan? Sige, Arkin, ano ito? Tama, ito ay ang salawikain, sawikain, bugtong, kasabihan, at kapalaisipan. At ang panghuli naman ng tanong ay bakit mahalaga pag-aralan ang karunungang bayan? Sige, Dan, ano ang iyong maisasagot? Napakamahusay upang mapag-aralan natin ang iba't ibang matatalinghagang salita na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang gawing pangaral sa mga kabataan para magkaroon ng mabuting asal. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating gawain. Pipiliin nyo sa Hanay B kung anong uri ng karunungang bayan ang nakapaloob na pangungusap o salita na nasa Hanay A. Talagang nakikinig kayo sa ating talakayan dahil napakamahusay ninyo at nakuha nyo ang sagot. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating susunod na gawain. Basahin, unawain ang talahanayan tungkol sa karunungang bayan. Sa bawat uri na nakatala, magbigay ng isang halimbawa at isulat ang kaisipan o mensahe sa tamang hanay ng talahanayan. Tiyaking malinaw, wasto at angkop ang iyong mga halimbawa at paliwanag. Ngayon ay natapos na kayo sa iyong gawain ay meron naman akong katanungan. Alin sa mga uri ng karunungang bayan ang may pinakamahalagang aral para sa kabataan? Tama, Ginoong Arthur. Salawikain daw dahil nagbibigay ito ng malinaw na gabay sa tamang asal at pagpapahalaga sa buhay. Bakit naman mahalaga ang karunungang bayan sa kulturang Filipino? Magaling, Kishi. Mahalaga ito dahil ipinapapasa nito ang tradisyon, aral at pagpapahalagang Pilipino sa bawat henerasyon. Paano mo magagamit ang isang salawikain o kasabihan sa iyong pang-araw-araw na buhay bilang mag-aaral? Sino ang gustong sumagot? Sige, Dayan. Napakamahusay. Tama ang iyong sagot. Magagamit ito bilang gabay sa ating kilos tulad ng salawikain kung anong itinanim, siya rin ang aanuhin. Kaya magsisikap ang isang mag-aaral ng mabuti. Sa ating nagawang talakayan, ano ang karunungang bayan at ano-ano ang mga uri nito? Sige, Daniela. Tama, ang karunungang bayan ay mga pahayag na nagpapakita ng karanasan, aral, kultura ng mga Pilipino. Kabilang dito ang mga salawikain, sawikain, kasabihan, bugtong at palaisipan. Ano naman ang pagkakaiba ng salawikain, sawikain at kasabihan? Tama, Rita, ang iyong sagot.
ang salawikain ay nagbibigay ng aral. Ang sawikain ay ang dituwirang kahulugan. At ang kasabihan naman ay simpleng pahayag ng karanasan o obserbasyon sa buhay. Bakit naman kaya mahalagang pag-aralan ang karunungang bayan? Sige, Justin. Tama ang iyong sagot. Mahalaga itong pag-aralan upang mapanatili ang kultura, makuha ang mga aral sa buhay, at magamit bilang gabay sa tamang asal at pagpapahalaga. Tunay niyang nakikinig kayo at may natutunan kayo sa ating nagawang talakayan ngayong araw. At ngayon ay meron tayong takdang aralin. Maghanap ng 2 halimbawa ng karunungang bayan mula sa inyong pamilya o komunidad. Isulat ang mga ito at ipaliwanag ang kahulugan at aral na makukuha sa bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat.